Ang pinakamasakit na hiya ay hindi galing sa ibang tao, kundi sa sarili mong anak. Nalaman ko na ang aking asawa, ang ilaw ng aming tahanan, ay dahan-dahang nilalaso ng sarili naming dugo't laman. Lahat ng sakripisyo namin ay binaliwala. Para sa kanila, ang kanyang ina ay naging isang hadlang sa 125 milyong piso. Pero may isang bagay silang hindi alam ang aking lihim na sandata. Umuwi ako ng maaga. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aming dangal. At sisiguraduhin kong matututunan nila ang isang leksyon habang buhay. Kung naranasan nyo na ang pagkakanulo mula sa isang taong minamahal, paki-like at share ang video na ito. At kwentuhan nyo ako sa comment saan kayo nanonood. Isang hapon, Martes pa lang, tahimik ang kalye. Dapat ay nasa Denver pa ako, abala sa komperensya, nakikinig sa mga presentasyon tungkol sa bagong teknolohiya at nakikipagpalitan ng kuro-kuro sa ibang mga inhinyero. Pero hindi inaasahan, maagang natapos ang lahat. Isang biglaang pagbabago sa schedule. Kaya heto ako, pabalik sa bahay, mas maaga sa aking itinakda. Hindi ito ang karaniwang tuwa ng muling pagkikita. Sa halip, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa akin, parang may kung anong naghihintay na hindi maganda. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpapahid ng ginintuang kulay sa mga ulap, pero sa puso ko, parang may kung anong anino ang unti-unting lumalaganap. Ang bahay namin, ang pamilyar na 2 palapag na istruktura sa dulo ng kalsada, ay naroon pa rin. Napapalibutan ng mga punong kami mismo ni Cassandra ang nagtanim at nag-alaga sa loob ng maraming taon. Ang mga dahon ay malago, nagbibigay lilim. Karaniwan, ang ganda ng mga bulaklak sa aming hardin ay nagpapagaan sa aking pakiramdam pag-uwi. Ngunit ngayon, pakiramdam ko may kakaibang dilim na bumabalot sa aming tahanan. Isang katahimikan na hindi natural. Ang sasakyan ni Preston, ang anak namin, nakaparada sa harap. Isang nakakapagtakang presensya. Hindi kasi niya ugaling umuwi ng ganoon kaaga, lalo na't may trabaho siya sa lungsod na malayo-layo. Si Preston ay masipag, minsan niya ay umuwi na ng hating gabi dahil sa dami ng ginagawa. Pero ngayon nandoon ang kanyang sasakyan, tahimik na nakaparada. Isang senyales. At ang senyales na yon ay hindi maganda. Kinabahan ako. Parang may pumipiga sa puso ko. Bakit siya narito? May problema ba? Hindi ko may paliwanag pero may mali. Mayroong isang bagay na nagpipilit kumawala sa ilalim ng payapang hapon na ito. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Mahal, narito na ako, bulong ko, umaasa na maririnig ko ang matamis na boses ni Cassandra na sasalubong sa akin. Pero wala. Tahimik pa rin. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Ang karaniwan naming maingay na tahanan, na puno ng tawanan at kwentuhan, ay balot ng nakakabinging katahimikan. Walang bumati. Walang tunog ng radyo, walang amoy ng niluluto ni Cassandra. Nasaan si Cassandra? Ito ang unang tanong na bumalik-balik sa isip ko. Ang bahay ay parang isang malaking kabaong, malamig at walang buhay. Nakita ko sila. Si Preston at ang kanyang asawa, si Lindsay, nakaupo sa sala. Tahimik. Walang inik. Ang kanilang mga mata, blanko, walang emosyon. Hindi sila nagulat sa pagdating ko. Hindi rin sila masaya. Walang galaw sa kanilang mukha. Kalmado sila. Napakalamig ng mga ilaw sa Mercy General Hospital, para itong mga buwanang bituin na walang buhay, nanginginig sa itaas. Ang bawat tibok ng puso ko, pakiramdam ko, ay may kasamang takot. Nang sumalubong sa akin ang balita mula kay Preston, agad akong nagmamadali. Walang pag-aalinlangan. Iniwan ko ang bahay namin, nabalot ng isang kakaibang bigat, isang nakakapanikip na katahimikan. Sa pagmamaneho ko, para akong naglalayag sa isang ulap ng pagkabahala, ang mga puno at kabahayan ay lumilipad na lang sa gilid ng aking paningin. Ang aking isip, ito ay puno ng isang tanong. Isang tanong lang, kumusta si Cassandra? Habang nagmamaneho ako, ang aking kamay ay kusang dumulas sa aking bulsa. Kinapa ko ang aking telepono. Kailangan kong kausapin ang isang tao. Kailangan ko ng makakausap. Ang aking matalik na kaibigan, si Kurt. Si Kurt, siya ang aking katuwang sa halos lahat ng mahirap na sitwasyon. Ipinasa ko ang tawag. 1, 2, 3. Sumagot siya. Ang kanyang boses, pamilyar at matatag, ay parang isang lubid na itinapon sa akin sa gitna ng malalim na dagat.
Nakahina ako ng bahagya kahit papaano. Kurt, ang sabi ko, halos pabulong, si Cassandra nasa ospital. Narinig ko ang pagkabigla sa kanyang boses. Ano? Paano nangyari? Kailan pa? Sunod-sunod ang kanyang mga tanong. Kinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pag-uwi ko ng maaga, hanggang sa nakita ko si Preston at Lindsay na tahimik sa sala, at ang balita tungkol kay Cassandra. Narinig niya ang aking pagkabahala, ang aking gulat. Matapos kong magkwento, may sinabi si Kurt. Isang bagay na kumurot sa akin. Isang salita na parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa aking balikat. Sabi niya, Warren, ang anak mo hindi siya nagulat nang makita ka. Hindi siya nagulat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi siya nagulat. Naalala ko ang mukha ni Preston. Walang emosyon. Walang anumang senyales ng pagkabigla o tuwa. Parang inaasahan na niya. Inaasahan na niya ang pagdating ko. Ang obserbasyong iyon ni Kurt, parang isang malaking piraso ng yelo na ibinagsak sa aking dibdib. Ang pagmamaneho ko ay lalong bumilis, nagmamadali, hindi lamang sa ospital kundi patungo sa isang hindi maipaliwanag na takot. Pagdating ko sa ospital, halos takbuhin ko na ang pasilyo. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga gulong ng stretcher, ang mga bulong ng mga tao, lahat ay nakakabingi. Pakiramdam ko, lumiliit ako sa gitna ng lahat ng ingay at takot. Agad akong nagtanong sa information desk. Si Cassandra Lim, nasaan siya? Tinuro nila ako sa waiting area. Doon, nakita ko na naman si Preston at Lindsay. Nakaupo pa rin sila. Kalmado. Masyadong kalmado. Hindi ko na pinansin yon. Ang gusto ko lang, marinig ang balita tungkol sa aking Cassandra. Ilang minuto na parang mga oras ang lumipas. Ang bawat tiktak ng relo ay parang martilyo na tumatama sa aking sentido. Nagdasal ako. Nagdasal ako ng buong puso. Mahal na Diyos, iligtas po ninyo ang aking asawa. Huwag po muna ninyo siyang kunin. Nagdasal ako para sa isang milagro. Pagkatapos may lumapit sa amin. Isang babae. Nakasuot ng puting uniforme, may stethoscope sa kanyang lig. Siya si Dr. Beverly Nash. Dr. Nash. Ang kanyang pangalan ay parang isang bulong sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mukha ay seryoso pero mayroong kakaibang pagiging kalmado. Hindi ko alam kung iyon ay nakakapagpagaan ng loob o nakakapagpataas ng kaba. Mayroon siyang isang air of professionalism na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nagpakilala siya. Ako po si Dr. Nash. Kayo po ba ang asawa ni Imra Lim? Tumango ako, halos hindi makahinga. Ang aking lalamunan ay parang barado. Mayroon po tayong kakaibang sitwasyon, Imra Lim, ang sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon, pero nanatili itong walang emosyon. Sa mga test po namin, nakita namin ang mataas na toxins sa dugo ni Imra Lim. Ito po ay hindi karaniwan. Hindi po ito isang biglaang sakit. Toxins. Lason. Nag-etyo ang salitang iyon sa aking isip. Lason. Ang toxins po na ito, lumalabas na ito ay naipon sa katawan niya sa mahabang panahon, patuloy ni Dr. Nash. Accumulation po ito, Imra Lim. Naipon, matagal na panahon, accumulation. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, paulit-ulit. Hindi ito isang ordinaryong sakit. Hindi ito biglaan. Hindi. Isang proseso. Isang mahabang proseso. Parang isang malaking martilyo na humampas sa aking isipan. Paulit-ulit. Hindi ito stroke. Hindi ito atake sa puso. Hindi ito basta-basta lagnat o trangkaso. Hindi ito simpleng pagkahilo o panghihina. Hindi. Lason. Naipon. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa aking mga ugat. Pakiramdam ko, namutla ako. Ang aking mga tuhod ay nanginig. Ang kamay ko, kusa itong humawak sa upuan para hindi ako bumagsak. Ano po ang ibig niyong sabihin, doktor, tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Pinilit kong intindihin. Subalit, ang utak ko ay parang ayaw tanggapin ang kahulugan ng mga salita. Ibig sabihin po, Imra Lim, ang sabi niya, tumitingin sa akin ng diretsyo, hindi ito natural. Mayroong kakaibang nangyari.
Ang mga toxins na ito ay hindi po basta-basta makukuha sa normal na kapaligiran. At ang dami po nito at ang tagal ng pagkakaipon ay nagpapahiwatig ng may sadyang gumawa nito. May sadyang gumawa nito. Napakatahimik sa paligid. Ang mga salita ng doktor ay parang tumimo sa aking puso. May sadyang gumawa nito. Hindi ito sakit. Ito ay isang krimen. Isang krimen laban sa aking mahal na asawa. Bumalik sa akin ang imahe ni Preston at Lindsay. Ang kanilang pagiging kalmado. Ang kawalan ng gulat ni Preston nang makita ako. Ang mga sinabi ni Kurt. Lahat ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Isang kamay na hindi nakikita. Isang kamay na dahan-dahang sumisira sa buhay ng aking asawa. Sino? Sino ang kayang gawin ito? Bakit? Ang tanong na iyon ay sumabog sa aking isip. Sino ang may ganitong kapusukan sa puso? Sino ang gustong saktan ang aking Cassandra, ang pinakamabait na tao na kilala ko? Ang aking Cassandra. Ang aking asawa. Ang aking katuwang sa buhay. Ang ina ng aking anak. Ang babaeng mahal na mahal ko. Napakasakit. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ito ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa aking kaluluwa. Ang sakit na yon ay humalo sa matinding galit. Galit na hindi ko maintindihan. Galit sa taong gumawa nito. Galit sa sitwasyon. Ang tumpok o accumulation ay isang nakakatakot na salita. Hindi ito biglaan. Hindi ito aksidente. Ito ay binalak. Ito ay sinadya. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Ang mundo ay parang umiikot. Napakalamig ng hangin sa ospital, ngunit pawisan ako. Pinikit ko ang aking mga mata, pilit na iniisip kung sino ang gagawa ng ganoon. Sino? Ang mga alaala namin ni Cassandra, mula sa araw ng aming kasal, hanggang sa pagpapalaki namin kay Preston, ang bawat tawa, bawat luha, ay nagpaikot-ikot sa aking isip. Ang aming hardin, ang aming bahay, ang lahat ng aming pinagsamahan. Isang bagay na itinatago. Isang lihim. Isang lihim na nagtatago sa ilalim ng katahimikan. Ang aking asawa. Pinipilit nilang patayin. Hindi pa patay. Pero bakit? Ang lahat ng iniisip ko ay puro tanong na walang sagot. Ang balita na ito, hindi lamang ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa isang mas malalim, mas madilim na katotohanan. Isang katotohanan na unti-unting lumilitaw mula sa anino. Ang takot na yon, ito ay nagiging isang malalim na paghihinala. Isang paghihinala na bumabalot sa aking puso. Ang katahimikan sa bahay. Ang kalmado ni na Preston at Lindsay. Ang mga salita ni Kurt. Ang toxins. Ang lahat ay tila konektado. At ang koneksyon na yon ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas masama pa kaysa sa anumang sakit. Isang kamay na hindi nakikita, dahan-dahang pinipinsala ang mahal ko. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung sino. At kung bakit. Ito ay isang pangako. Sa aking sarili. At sa aking Cassandra. Ito ay isang pangako. Sa loob ng silid ng Intensive Care Unit, o IAE, parang gumuho ang buong mundo ko. Ang lamig ng kwarto ay tumagos sa aking mga buto, at ang tunog ng mga makina, ang bawat beep beep beep, ay parang pumupukpok sa aking dibdib. Naroon si Cassandra, ang aking Cassandra. Ang babaeng mahal na mahal ko. Ang babaeng dati malakas at puno ng buhay, laging nakangiti, laging handang tumulong. Ngayon, nakahiga siya roon, walang malay. Nanghihina. Payat. Napakaliit sa gitna ng lahat ng tubo at wire na nakakabit sa kanya. Ang kanyang kulay, parang kandila na unti-unting nauubos. Ang kanyang labi, maputla. Hindi ko masilayan ang kinang sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang mga ngiti. Ang pinakamamahal kong asawa, para siyang kandila na sinindihan, tapos, dahan-dahang, pinapatay. Ang sakit. Ang sakit na makita siya ng ganoon. Ramdam ko, parang may kung anong humihiwa sa aking puso. Paulit-ulit. Lumapit ako sa kanyang tabi, dahan-dahan. Ang bawat hakbang, mabigat. Nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay, mahigpit. Napakalamig. Malamig ang kanyang kamay. Ang dating mainit at malambot na kamay na laging humahawak sa akin, ngayon ay malamig at walang buhay. Ang haplos ng kanyang balat, ito ay parang yelo.
Bawat tibok ng makina, bawat paghinga ng bentilador, ay nagpapaalala sa akin ng kanyang kalagayan. Nasa pagitan siya ng buhay at kamatayan. Siya. Ang aking Cassandra. Bigla, umagos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko ang kanyang kamay, idinikit sa aking pisngi. Ang lamig na yon, parang kumakain sa init ng aking pag-asa. Cassandra, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Cassandra, bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Napakasakit. Ang sakit na makita ang taong mahal mo na nagdurusa. Ang sakit na wala kang magawa. Wala akong magawa kundi ang maghintay. Maghintay. Magdasal. Pero hindi. Hindi lang maghintay. Hindi lang magdasal. Naalala ko ang sinabi ni Dr. Nash. Ang toxins. Ang accumulation. Ang hindi ito natural. Ang may sadyang gumawa nito. Ang aking galit, ang aking sakit, ay unti-unting naging isang matinding pagpapasya. Isang pangako. Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga pilik mata na tahimik na nakapikit. Ang kanyang mukha manipis. Cassandra, bulong ko ulit, mas malakas na ngayon. Mahal ko. Pangako. Pangako ko sa'yo. Hahanapin ko ang katotohanan. Hahanapin ko kung sino ang gumawa nito sa'yo. Hahanapin ko. Hindi ko hahayaang mawalan ka ng hustisya. Pangako ko iyan sa'yo, mahal ko. Ang pangakong iyon, ito ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Ito ay nagmula sa 23 taon ng pagmamahalan. Sa mga tawanan. Sa mga iyak. Sa mga hamon na pinagdaanan namin ng magkasama. Sa aming pamilya. Sa aming mga pangarap. Ito ay isang pangako na hindi ko kailanman sisisihin. Isang pangako na mas matigas pa sa pinakamatigas na bato. Pilit kong pinaghihinaan ang aking sarili. Kailangan kong maging malakas. Para kay Cassandra. Para sa katotohanan. Lumabas ako ng ihi, ang bigat ng pangako ay nasa aking balikat. Ang mundo sa labas ng silid na yon ay parang isang bagong larangan ng digmaan. Hindi na ako ang dating Warren. Hindi na. Ang Warren na bumalik galing sa komperensya, puno ng pagkabahala, ay nawala. Ang Warren na narito ngayon ay isang Warren na puno ng determinasyon. Puno ng galit. Puno ng paghihinala. Naglakad ako pabalik sa waiting area. Doon, nakita ko ulit si Preston at Lindsay. Nakaupo pa rin sila. Magkatabi. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang kanilang mga mukha, blanko pa rin. Para bang wala lang ang lahat sa kanila. Bigla akong napatigil sa kanilang harapan. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang usapan. Mayroon akong natuklasan. At ang natuklasan na yon ay mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw. Nag-login ako sa aming online banking portal. Ang aming mga joint account. Ang mga savings account. Ang mga investment account. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Cassandra sa loob ng maraming taon. Nagsimula akong i-lock ang bawat isa. Isa-isa. Ang bawat pindot sa screen, parang isang suntok sa aking dibdib. Ang bawat account na na-lock ay parang isang pako na itinutusok sa aking dating tiwala. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan. Para kay Cassandra. Para sa amin. Nag-umpisa akong i-freeze. Ang aming emergency funds. Ang aming savings para sa pagretiro. Lahat. Ginawa ko ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumubulong sa akin. Isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na dapat kong gawin ito. Habang ginagawa ko yon, hindi ko sila tinignan. Si Preston at Lindsay. Pero ramdam ko ang kanilang presensya. Ramdam ko ang pagtingin nila sa akin. Tapos, dumating ang text message. Mula sa bangko. Isang notification. Alert, funds access restricted for account ending Mererza. Isang senyales. Isang kumpirmasyon. Sa wakas, tiningnan ko si Lindsay. Ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha, bigla itong nagbago. Ang dating kalmado, ang dating blanko na ekspresyon, ay nawala. Nagkaroon ng isang mabilis na pagbabago. Isang pagkabigla.
Isang galit. Isang takot. Nakita ko iyon sa kanyang mga mata. Sa isang iglap lang. Isang iglap at nawala na. Pero nakita ko. Nakita ko ang totoo. Isang senyales. Isang kumpirmasyon. Ang pinakamalubhang pinaghihinalaan ko, ito ay naging totoo. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa maputla, naging lila. Ang kanyang mga mata, nanlaki. Ang kanyang bibig, bahagyang nakabukas. Para siyang nakakita ng multo. Isang multo na biglang lumabas mula sa dilim. Nagulat siya. Talagang nagulat. Ang kanyang reaksyon. Iyon na. Iyon na ang kumpirmasyon na kailangan ko. Para akong humipo sa pugad ng putakti. Ang aming mga pugad ng putakti. Ang pugad na yon, ito ay nasa ilalim ng aming tahanan. Nasa ilalim ng aming buhay. Ang pugad na yon, ito ay puno ng mga lihim. Puno ng kasinungalingan. Puno ng masasamang intensyon. Ang tanong ko ngayon, hindi na kung may pugad ba. Hindi na kung may putakti. Ang tanong ko, ilan? Ilang putakti ang nasa loob ng pugad na yon? Ilang nakakalason na putakti? At ano na ang pinsalang nagawa nila? Gaano nakalaki ang pinsala? Gaano nakalalim? Gaano nakalalim ang sugat na iniwan nila kay Cassandra? Ang bawat putakti, isang tanong. Isang tanong na kailangan kong masagot. Sino? Bakit? Paano? Ang aking isipan, ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Mula sa pagiging asawa na nag-aalala, naging isang investigador. Isang ama na naghahanap ng hustisya. Isang tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang mahal. Hindi ito isang simpleng sakit. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito. Ito ay isang bagay na mas malalim. Mas madilim. Isang bagay na itinatago. Ang aking pangako kay Cassandra. Iyan ang magiging gabay ko. Iyan ang magtutulak sa akin. Ang bawat beep ng makina sa silid ni Cassandra, ito ay parang isang paalala. Isang paalala ng aking pangako. Isang paalala ng aking misyon. Ang Mercy General Hospital, sa dilim ng gabing iyon, ay hindi lamang isang lugar ng paggaling. Ito ay naging simula ng isang laban. Isang laban para sa katotohanan. Isang laban para sa hustisya. Isang laban para kay Cassandra. At handa ako. Handang-handa ako. Napakatahimik ng gabi sa ospital. Malamig. Ang mga ilaw, dilaw at malabo, ay nagpaparamdam sa akin ng matinding kalungkutan. Nasa waiting area pa rin ako, nag-iisip, hindi makatulog. Ang katahimikan, ito ay nagpapabigat sa aking kalooban. Ang bawat segundo, parang oras. Ang bawat minuto, parang isang buong araw. Ang bawat beep, beep, beep ng mga makina sa loob ng ECE ay umalingaw-ngaw sa aking isip, paalala ng kalagayan ng aking Cassandra. Hindi ko na kaya ang ganitong pakiramdam. Kailangan kong kausapin ulit si Kurt. Si Kurt, siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko, ang aking matalik na kaibigan. Alam kong gabi na, pero kailangan ko siya. Kailangan ko ng makakausap. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking kamay habang dinadyal ang kanyang numero. Isang ring. Dalawang ring. Sumagot siya. Ang kanyang boses, medyo antok, pero agad din naging gising nang marinig ang pagkabahala ko. Warren? Bakit? May balita ba kay Cassandra, tanong niya, puno ng pag-aalala. Wala pa, Kurt, sagot ko, mahina ang aking boses. Pero kailangan ko lang magsalita. Kailangan ko ng kausap. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ulit. Ang sinabi ni Dr. Nash. Ang toxins. Ang accumulation. Ang hindi natural. Ang may sadyang gumawa nito. Narinig ko ang kanyang paghinga, mabigat. Alam kong nagulat din siya. Pero sino, Warren? Sino ang gagawa niyan, tanong niya. Hindi ko alam, Kurt. Hindi ko pa alam, sagot ko. Pero may naisip ako. Isang bagay na naalala ko. Parang hindi ko lang maintindihan noon, pero ngayon. Habang nagkukwento ako, bigla kong naalala. Isang maliit na detalye. Isang bagay na noon ay parang walang halaga. Pero ngayon, ito ay parang isang malaking piraso ng palaisipan na biglang nagkasya sa lugar. Naalala ko. 4 na buwan na ang nakalipas. Hindi ko malilimutan ang araw na yon.
Si Cassandra, ang aking mahal na asawa, na aksidente. Simpleng aksidente lang. Nahulog siya sa hagdanan. Isang maliit na pagkahulog pero sumakit ang kanyang bukong-bukong. Na-sprain. Hindi siya makalakad ng maayos. Ang sakit, ayon sa kanya, ay parang nilalamutak. Hindi ko na yata kaya maglakad, Warren, sabi niya noon, habang nakaupo siya sa sopa, may yelo sa kanyang bukong-bukong. Ang sakit. Hindi ko kayang gawin ang mga gawaing bahay. Hindi ko kayang lutuin ang paborito mong adobo. Apektado siya ng husto. Si Cassandra, laging masigla, laging abala sa bahay at sa hardin. Ngayon, nakaupo lang. Nasisiyahan naman ako na alagaan siya. Ginagawa ko ang lahat para maging komportable siya. Nagluluto ako, naglilinis. Pero alam kong nahihirapan siya. At nahihirapan din ako na makita siyang ganoon. Pagkatapos, isang hapon, lumapit sa akin si Preston. Ang anak namin. Si Preston. Tay, sabi niya, may pag-aalala sa kanyang boses, o akala ko, pag-aalala yun noon. Nakita ko si inay. Mukhang nahihirapan talaga siya. Bakit hindi na lang si Lindsay ang magpunta rito tuwing umaga? Para makatulong kay inay. Si Lindsay. Ang aking manugang. Ang asawa ni Preston. Noon, naramdaman ko ang init sa aking puso. Naging proud ako sa anak ko. Proud ako kay Preston. Akala ko, napakabuti niya. Naisip ko, ang swerte ko sa anak at manugang ko. Iniisip nila ang kapakanan ng nanay niya. Isang magandang senyales. Isang senyales ng pagmamahal. Isang senyales ng pag-aalaga. Talaga, Preston? Hindi naman siguro nakakahiya kay Lindsay, tanong ko. Marami din naman siyang ginagawa sa bahay nila. Ay tay, hindi po yun problema, sabi ni Preston. Naiintindihan po ni Lindsay. Gusto niya rin pong makatulong kay inay. Tutal, malapit lang naman ang bahay namin dito. Makakatulong si Lindsay sa mga gawaing bahay, sa paghahanda ng pagkain, at sa pagbibigay ng vitamins kay inay. Mga vitamins. Ang vitamins na yon. Ngayon, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Hindi lang ito vitamins. Noon, ang ideya ay parang regalo mula sa langit. Ang aming manugang, si Lindsay, ang dating masipag na si Lindsay, ay pumupunta sa bahay namin halos araw-araw. Tuwing umaga, naghahanda siya ng almusal. Nagluluto siya para kay Cassandra. Nagbibigay siya ng gamot. At ang vitamins. Naalala ko pa noon. Inay, heto po ang inyong vitamins. Dapat inumin niyo ito araw-araw para lumakas kayo ulit. Sabi ni Lindsay, laging nakangiti. Laging may dalang powdered drink. O kaya ay isang maliit na kapsula na idudurog niya at ihahalo sa juice ni Cassandra. Napakabuti talaga ng manugang ko, bulong ko kay Cassandra noon, habang pinapanood namin si Lindsay na abala sa kusina. Swerte tayo sa kanya, mahal. Ngayon, ang mga alaala na iyon ay parang isang pelikula na pinapanood ko, pero may bagong lens. Isang madilim na lens. Ang mga salita ni Dr. Nash ay bumalik sa akin, malinaw na malinaw. Ang toxins na ito, lumalabas na ito ay naipon sa katawan niya sa mahabang panahon. Ito ay hindi natural. Maaaring ipinasok sa pamamagitan ng pagkain o pulbos na supplement. Pulbos na supplement. Mga vitamins na idinurog sa juice. Ang katawan ni Cassandra. Ang kanyang kalagayan ngayon. Ang 4 na buwan na pagpapahirap. Parang may humampas sa aking ulo. Isang napakalakas na hampas. Ang aking puso ay kumirot at ang aking paghinga ay bumilis. Lahat. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kabutihan ni Preston. Ang pag-aalaga ni Lindsay. Ang kanilang pagmamahal. Lahat, peke. Lahat, isang balatayo. Isang maskara. Ang mga vitamins. Ito ba ay lason? Ito ba ang dahilan kung bakit unti-unting nanghihina ang aking Cassandra? Ang ngiti ni Lindsay. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na naghahanda ng pagkain. Ang kanyang mga kamay na nagbibigay ng vitamins. Ang lahat ng ito ay naging nakakatakot. Ang kabutihan na yon na ipinagmalaki ko, na pinaniwalaan ko, ay naging pinakamasakit na pagtataksil. Warren? Nandoon ka pa ba, tanong ni Kurt sa kabilang linya? Kurt? Nandito pa ako, sagot ko, ang boses ko ay nanginginig. Naalala ko.
Naalala ko ang lahat. 4 na buwan na ang nakakaraan, na-sprain ang bukong-bukong ni Cassandra. Hindi siya makagalaw. Tapos, si Preston iminungkahi niya na si Lindsay ang magpunta dito araw-araw para mag-alaga kay Cassandra. Magluto ng pagkain at magbigay ng vitamins. Ramdam ko ang pagkabigla ni Kurt sa kabilang linya. Ang mga vitamins, bulong niya. Kurt. Ang mga vitamins, sabi ko. Ang bawat salita, puno ng pait. Sabi ni Dr. Nash, maaaring ipinasok ang lason sa pagkain o pulbos na supplement. Ang katahimikan sa pagitan namin ay napakabigat. Mas mabigat pa sa lahat ng tahimik na gabi na pinagdaanan ko. Warren, ibig mong sabihin? Hindi makapaniwala si Kurt. Hindi ko alam, Kurt. Hindi ko pa alam, sabi ko, pero sa puso ko, alam ko na. Alam ko na. Ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ang katotohanan na yon ay napakasakit. Napakabrutal. Ang kabutihan na ipinagmalaki ko, Kurt, sabi ko, ang kabutihan na yon ito ay naging pinakamasakit na pagtataksil. Ang aking anak. Ang aking manugang. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang mga taong kasama ko sa hapagkainan. Ang mga taong tinawag kong pamilya. Sila ba? Sila ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang tanong na yon, ito ay parang apoy na sumusunog sa aking kaluluwa. Ang pugad ng putakti na iniisip ko noon, ngayon ay mas malinaw na. Ang mga putakti, sila ay nasa loob ng sarili kong pamilya. Ang kabutihan nila, ito pala ang pinakamabisang panakip butas. Ang pinakaperpektong takip para sa isang napakaruming plano. Isang plano na unti-unting kumikiskis sa buhay ng aking minamahal na Cassandra. Napakasakit. Hindi lamang ang sakit para kay Cassandra, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit na naramdaman ko sa aking puso. Ang sakit na galing sa mga taong inaasahan kong magmamahal sa akin at sa aking asawa. Gaano karami? Gaano karaming lason? Gaano karaming pagtataksil? Ang pag-aalaga ni Lindsay, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang bawat paghakbang sa aming bahay, ang lahat ay may bagong kahulugan. Isang masamang kahulugan. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Gaano kalalim ang butas na hinukay nila? At gaano karaming sakit ang pinaranas nila sa aking asawa? Ang gabi ay lumalim. Pero ang aking isipan ay gising na gising. Ang mga alaala, ang mga salita, ang mga hinala, lahat ay umiikot. At sa bawat pag-ikot, mas nagiging malinaw ang landas. Ang landas na hahantong sa katotohanan. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil. Nakaupo ako sa malamig na silya sa waiting area ng ospital. Nag-iisa. Ang gabi ay napakabigat. Ang mga ilaw, dilaw at malabo, ay tila nagpapabigat pa sa aking kalooban. Ang Warren na dating isang mapagmahal na asawa, na puno ng pag-aalala, ay ngayon ay naging isang investigador. Hindi ko ito pinili, pero ito ang tadhana. Ito ang kailangan kong gawin. Para kay Cassandra. Para sa katotohanan. Hawak ko ang isang sako ng mga dokumento, mga bank statement. Ang mga papel na ito, ang mga numero na nakasulat dito, ay hindi lamang basta mga numero. Ito ang aming buhay. Ito ang pinaghirapan namin ni Cassandra sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat piso, bawat sentimo, ay may kwento. Kwento ng pagod, kwento ng sakripisyo, kwento ng pag-asa para sa aming kinabukasan. Ang aking mga mata ay dahan-dahang gumagala sa bawat linya, sa bawat transaksyon. 6 na buwan. Nagsimula ako sa 6 na buwan na nakalipas, pabalik sa panahon na nasprain ang bukong-bukong ni Cassandra, ang panahon na nagsimulang mag-alaga si Lindsay. Bawat detalye. Bawat petsa. Bawat halaga. Napakasakit. Napakasakit ng bawat pagbabasa. Ang bawat numero ay tila naghuhukay ng butas sa aking puso. Sa una, wala akong napapansin na kakaiba. Maliliit na gastos. Mga pangkaraniwang bayarin. Pero habang patuloy akong nagbabasa, may isang bagay na unti-unting lumilitaw. Isang pattern. Isang kakaibang pattern. Maliliit na withdrawal. Paulit-ulit. Mula sa aming joint savings account. Ang account na yon ay para sa aming pagretiro. Para sa aming kinabukasan. Para sa aming mga pangarap. Dito na nagsimula ang lason. Ang lason sa katawan ni Cassandra.
At ang lason sa aming pinansyal. Ang mga withdrawal. Hindi ito malaki kaya hindi ka pansin-pansin. Halos 11,000 hanggang 19,000 bawat pagkuha. Sa piso. Hindi sa dolyar. Piso. Para sa karaniwang tao, hindi ito ganoon kalaking halaga para pagdudahan agad. Madali itong malusutan. Madali itong pagtakpan. Parang maliit lang na gasto sa grocery o pambili ng mga gamit sa bahay. Pero paulit-ulit. Araw-araw. Linggo-linggo. Buwan-buwan. Kinuha ko ang aking calculator. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ang bawat numero. Bawat withdrawal. Bawat sentimo. Ang mga numero na tila walang buhay ay unti-unting nagkakaroon ng nakakatakot na kahulugan. Sumasakit ang aking ulo. Ang bawat pindot sa calculator parang martilyo na tumatama sa aking sentido. 11,000. Dagdag 15,000. Dagdag 13,500. Dagdag 18,000. Ang lahat ng ito unti-unting nagtatambak. Unti-unting dumarami. Ang huling 6 na buwan. 6 na buwan. Iyon ang panahon kung kailan nagsimulang magkasakit si Cassandra. Iyon din ang panahon kung kailan nagsimulang magparami ang mga toxins sa kanyang dugo. Ito ay hindi lang simpleng gastos. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito. Ang aking hinala, ito ay unti-unting nagiging katotohanan. Isang masakit na katotohanan. Nagpatuloy ako sa pagdagdag. Nagpatuloy ako sa pagtingin. Ang aking mga mata ay halos lumabas na sa kanilang kinalalagyan. Ang kabuuan. Lumabas ang kabuuan. Mga 605,000. Mahigit 600,000 piso. Para sa aming mga matatanda, ang ganoong kalaking halaga ay hindi maliit. Ito ay isang malaking pondo. Ito ay ang aming kaligtasan. Ito ang aming pangarap na maglakbay sa iba't ibang lugar pagkatapos ng pagreretiro. Ito ang aming pangarap na magkaroon ng payapa at komportableng buhay sa aming pagtanda. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang usok na unti-unting nawawala. Ang puso ko. Pakiramdam ko dinudurog. Ito ay parang pinipiga. Ang sakit ay napakatindi. Hindi lamang ang sakit para kay Cassandra, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit na ito ay nagmula sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang mga taong itinuring kong pamilya. Ito ay hindi simpleng paggastos. Hindi ito isang bagay na nagawa ng biglaan sa isang iglap ng kahinaan. Hindi. Ito ay isang planado. Isang detalyadong plano. Isang masusing plano upang unti-unting ubusin ang aming yaman. Ang aming pinaghirapan. Ang aming kinabukasan. At walang nakakapansin. Ang maliliit na halaga. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito agad kapansin-pansin. Napakasakit ng aking dibdib. Ang paghina ko ay bumigat. Ang aking mga mata ay namuo ang luha. 600,000 piso. Mahigit kalahating milyong piso. Hindi lamang ito pera. Hindi. Ito ay ang aming tiwala. Ito ay ang aming seguridad. Ito ay ang aming pag-asa. Bigla akong napatigil. Ang mga numero. Ang toxins. Ang kabutihan ni Lindsay. Ang pagmamahal ni Preston. Lahat. Lahat ay nagiging konektado. Ang mga toxins ang lason sa katawan ni Cassandra. At ang lason sa aming mga pinansyal. Ang dalawang bagay na ito ay parang dalawang balaraw na tumusok sa aming buhay. Ang mga withdrawal. Mga 11,000. Mga 19,000. Paulit-ulit. Para saan? Para saan ang pera na ito? Napakatahimik sa paligid. Ang aking isipan ay nag-ikot. Ang mga tanong unti-unting dumarami. Sino ang nag-withdraw? Sino ang may access sa aming account? Kami ni Cassandra. At sino pa? Si Preston. Si Lindsay. Ang mga mukha nila. Ang kanilang pagiging kalmado. Ang kanilang kawalan ng emosyon. Ang kanilang kabutihan. Lahat ay nagkakaroon ng isang mas madilim na kahulugan. Ang puso ko ay parang pinipiga. Hindi ko sukat akalain. Hindi ko akalain na ang aking sariling dugo, ang aking sariling pamilya, ay kayang gawin ito. Ang sarili kong anak.
Ang sarili kong manugang. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang motibo? 600,000 piso. Ito ba ang presyo ng buhay ng aking Cassandra? Hindi. Hindi ko matatanggap. Hindi. Ang tanong na ito ay nagiging mas malalim. Mas masakit. Ang 605,000. Ito ba ay ang dulo ng lahat? Ito ba ay ang kabuuan ng kanilang pagnanakaw? O ito ay simula pa lang? Simula pa lang ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi lamang kinukuha ang aming pera, kundi pati na rin ang buhay ng aking asawa. Ang aking puso ay puno ng galit. Ng galit na hindi ko alam na kayang maramdaman. Galit sa taong gumawa nito. Galit sa kanilang pagtataksil. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang lahat. Ang bawat detalye. Ang bawat sikreto. Ang bawat withdrawal. Ang bawat sentimo. Ito ay parang mga maliliit na bakas. Mga bakas na magtuturo sa akin sa katotohanan. Mga bakas na magpapatunay sa kanilang krimen. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil. Ito ay isang laban. Isang laban para sa hustisya. Isang laban para sa katotohanan. At handa akong gawin ang lahat. Handa akong gawin ang lahat para sa aking Cassandra. Para sa aming pamilya. Ang mga numero sa mga bank statement, sila ay hindi lamang basta mga numero. Sila ay mga boses. Mga boses na nagsasabi ng isang madilim na kwento. At kailangan kong pakinggan ang bawat isa. Kailangan kong intindihin ang bawat isa. Kailangan kong ibunyag ang bawat isa. Ang gabi ay lumipas. Pero ang aking paghahanap ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang. Ang dilim ng gabi sa ospital ay unti-unting napapalitan ng pag-asa, o mas tama siguro, ng paghahanap ng katotohanan. Habang nakaupo ako roon, tinitignan ang bawat detalye ng bank statement, narinig ko ang yabag ng paa. Alam ko na. Alam kong si Dr. Nash na yon. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, pero mayroong kakaibang bigat sa kanyang pagtingin. Iyon ang mukha ng isang tao na may dalang mahirap na balita. Lumapit siya sa akin, may hawak na folder. Ang folder na yon, ito ang susi. Ang susi sa pag-unawa sa lahat. Alim, ang sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon na po tayong huling resulta ng mga test ni Alim. Hinawakan ko ang aking hininga. Ang aking puso parang tumatakbo. Pilit kong inihanda ang aking sarili sa anumang maririnig ko. Kumpirmado po, Alim, patuloy ni Dr. Nash, direktang nakatingin sa akin. Mayroong mataas na level ng heavy metal na nakita sa sistema ni Alim. Ang mga resulta po ay nagpapakita na ito ay naipon sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon, tulad po ng naunang hinala natin. Heavy metal. Bumalik sa akin ang mga salitang iyon. Heavy metal. Ito ay parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa aking lalamunan. Lason. Lason talaga. Hindi ito isang sakit. Hindi ito aksidente. Ito ay binalak. Ito ay sinadya. Ang bawat salita ni Dr. Nash ay parang bumubukas ng isang pintuan. Isang pintuan sa isang madilim na kwarto. Isang kwarto na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang ganitong klase po ng heavy metal ay karaniwang matatagpuan sa ilang mga pangkonsumo na produkto, pero hindi po sa ganitong dami. At ang paraan po ng pagkakaipon nito ay nagpapahiwatig na ito ay ipinasok ng paunti-unti, yung Lim. Ang mga sintomas po na nararanasan ni Lim ay akma sa unti-unting pagkalason ng heavy metal, paliwanag niya. Ang aking Cassandra. Unti-unting nilason. Dahan-dahan. Ang ngiti ni Lindsay. Ang kanyang mga kamay na naghahanda ng pagkain. Ang kanyang mga kamay na nagbibigay ng vitamins. Ang kanyang mga kamay. Ngayon, ang mga kamay na yon ay parang mga kamay ng demonyo. Nagpasalamat ako kay Dr. Nash. Ang bawat salita, puno ng galit at sakit. Ngayon, mayroon na akong kumpirmasyon. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit unti-unting nanghihina ang aking mahal na asawa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Habang may oras pa. Habang may pag-asa pa si Cassandra. Kinuha ko ulit ang aking telepono. Ang susunod kong tawag ay sa isang abogado. Si Attorney Reyes.
Isang matagal na naming abogado ng pamilya. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Alam kong matutulungan niya ako. Attorney Reyes, ako po ito, si Warren Lim. Kailangan ko po ang inyong tulong. Ngayon na po, sabi ko, ang aking boses ay matatag, puno ng determinasyon. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pag-uwi ko ng maaga, hanggang sa kalagayan ni Cassandra, ang mga resulta ng test at ang mga hinala ko. Ang toxins. Ang heavy metal. Ang mga withdrawal sa bank account. Ang kabutihan ni Preston at Lindsay. Nakinig siya ng mabuti. Walang putol. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Warren, ito ay napakaseryoso. Kailangan nating kumilos agad. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sinimulan naming buuin ang isang matibay na kaso. Isang kaso na maglalabas ng katotohanan. Isang kaso na magbibigay ng hustisya kay Cassandra. Ang aking puso ay puno ng galit. Ng galit na hindi ko alam na kayang maramdaman. Galit sa taong gumawa nito. Galit sa kanilang pagtataksil. Hindi lang iyon. Habang kausap ko si Atty. Reyes, may isang bagay na nagpakulo sa aking isip. Ang 605,000 na nawawala sa aming account. Ito ay malaki. Pero ito ba ang lahat? Ito ba ang tanging dahilan? Ito ba ang motibo? Para sa akin, parang hindi sapat. Hindi sapat na motibo para saktan ang isang tao ng ganoon. Para unti-unting lasonin ang sariling ina. Mayroong isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas madilim. Isang bagay na mas nakakatakot. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Muling kong tinawagan si Kurt. Si Kurt, ang aking matalik na kaibigan. Alam kong maaasahan ko siya. Kurt, sabi ko, mayroon na tayong kumpirmasyon. Heavy metal poisoning. Pero, Kurt, may pakiramdam ako. Ang pera, ang 605,000, hindi lang iyon. Hindi sapat iyon para sa ganitong kalaking kasamaan. Ano ang ibig mong sabihin, Warren, tanong niya. Mayroon akong hinala, Kurt, sagot ko. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol sa kanilang pinansyal. Hindi lang ang mga account namin. Kailangan nating tingnan ang mga account ni Preston at Lindsay. Ang mga ari-arian nila. At higit sa lahat kailangan nating tingnan ang mga insurance policy. O di kaya ang aming huling habilin o testamento. Naalala ko. Noon, gumawa kami ni Cassandra ng aming mga last will and testament. Matagal na yon. Hindi ko na masyadong maalala ang mga detalye. Pero ngayon, bigla itong naging mahalaga. Biglang naging napakahalaga. Warren, seryoso ka ba? Habilin? Testamento, tanong ni Kurt, may pagkabigla sa kanyang boses. Kurt. Seryoso ako, sabi ko. Kailangan nating malaman. Ano ang nakasulat doon? Sino ang makikinabang? Kung mayroon silang gustong makuha na mas malaki pa sa pera na kanilang ninakaw, iyon ang magiging tunay na motibo. Unti-unting lumalaki ang aking pakiramdam ng pangamba. Parang may isang malamig na kamay na gumagapang sa aking likod. Ang pakiramdam na ito ay mas malalim pa sa pagkabahala. Mas malalim pa sa galit. Ito ay isang uri ng takot. Takot na malaman ang isang bagay na mas masahol pa sa iniisip ko. Ang pagkalason. Ang pagnanakaw. Ang lahat ng ito ay parang mga maliliit na bahagi ng isang malaking, masalimuot na plano. Isang plano na may mas malaking gantimpala. Isang gantimpala na mas malaki pa sa 605,000. Ang aking Cassandra. Ang aking mahal na asawa. Ang kanyang buhay. Mayroon bang nagpaplano na kuhanin ang kanyang buhay? Para sa pera? Para sa isang ari-arian? Ang tanong na ito ay nagpapaikot sa aking isip. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ano ang maaaring magtulak sa isang anak na saktan ang sariling ina? Ang sariling ina na nagpalaki sa kanya, nagbigay ng lahat, nagmahal sa kanya ng buong puso. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Ang aking anak si Preston. Ang aking manugang si Lindsay. Sila ba talaga? Sila ba ang gumawa nito? Ang tanong na yon, ito ay parang isang matalim na balaraw na tumutusok sa aking puso. Ang sakit na yon, mas malalim pa sa anumang pisikal na sakit.
Ito ay ang sakit ng pagtataksil ng sariling pamilya. Ang pakiramdam ng hindi pagkakatulog, ang pagod, ang gutom, lahat ay nawala. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang matinding pagpapasya. Ang pagpapasya na alamin ang katotohanan. Ang pagpapasya na ipagtanggol ang aking Cassandra. Ang pagpapasya na bigyan ng hustisya ang lahat ng ginawa sa kanya. Kailangan kong malaman. Ano ang tunay na motibo? Ano ang tunay na dahilan? Ano ang pinakamalaking gantimpala na nagtulak sa kanila na gawin ito? Ang gabi ay lumipas at ang liwanag ng umaga ay unti-unting sumisikat. Pero sa aking puso, mas lalong lumalalim ang dilim. Ang katotohanan, ito ay unti-unting lumalabas. At ang katotohanan na yon, pakiramdam ko, ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko pa alam kung ano ang darating, pero handa ako. Handa akong harapin ang anumang katotohanan. Handa akong lumaban. Para kay Cassandra. Ang pinakamasakit na katotohanan ay dumating sa akin. Hindi sa pamamagagitan ng pag-amin ng kung sino. Hindi. Dumating ito sa pamamagagitan ng isang tawag sa telepono. Alas 7:14 ng umaga. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa mundo. Pero sa aking puso, parang isang malaking anino ang unti-unting lumalaganap. Isang anino na mas madilim pa sa pinakamadilim na gabi. Si Kurt. Ang aking kaibigan. Ang kanyang boses sa kabilang linya, malinaw. Pero may bigat. May matinding bigat. Warren, ang sabi niya, ang kanyang boses ay parang bumubulong. Mayroon na akong nalaman. At hindi ito maganda. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking puso, bigla itong kumabog ng mabilis. Alam kong ito na. Ito na ang hinihintay ko. Ito na ang pinakamasakit na bahagi. Sabihin mo, Kurt, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Sabihin mo sa akin ang lahat. At sinabi niya. Isang kwento. Isang kwento na mas malalim pa sa anumang kasinungalingan na kaya kong isipin. Isang kwento na mas masakit pa sa anumang sakit na kaya kong maramdaman. Warren, patuloy ni Kurt, 6 na linggo na ang nakakaraan. Alam mo ba na pumunta si Cassandra sa abogado? Ang abogado ninyo. Napakatahimik ko. 6 na linggo. Ang panahon na iyon din ang panahon na nagsimulang lumala ang kalagayan ni Cassandra. Pumunta siya doon ng palihim, Warren, sabi ni Kurt. Hindi niya sinabi sa'yo. Gusto niya sana ay bigyan ka ng sorpresa. Isang magandang sorpresa. Naisip ko si Cassandra. Ang kanyang mga ngiti. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang kabutihan. Ano kaya ang sorpresang iyon? Nagpabago si Cassandra ng kanyang life insurance policy, Warren, ang sabi ni Kurt. Life insurance policy. Umalinggaw ang mga salitang iyon sa aking isip. Ang aming life insurance. Ang policy na iyon, matagal na naming inayos. Alam ko na si Preston ang beneficiary doon. Ang aming anak. Ang policy na iyon, Warren, napakalaki, sabi ni Kurt. Napakalaki ng halaga. Napakalaki. Naghintay ako. Naghintay ako sa susunod na sasabihin niya. Warren, ang halaga ng life insurance ni Cassandra ay $2.3 milyong. $2.3 milyong. $2.3 milyong. Kung i-convert sa Philippine pesos, ang halaga niyan ay mahigit sa 130 milyong piso. 130 milyong piso. Ang aking puso, pakiramdam ko, bigla itong tumigil. 130 milyong piso. Hindi ako makahinga. Hindi. Ang plano ni Cassandra, Warren, sabi ni Kurt, ay tanggalin si Preston bilang beneficiary. Gusto niyang ilipat ang buong halaga sa isang charity. Isang foundation para sa mga mahihirap na bata. Isang charity na matagal na niyang sinusuportahan. Isang charity. Ang aking Cassandra. Ang kanyang puso ay puno ng kabutihan. Palagi siyang iniisip ang ibang tao. Ang mga mahihirap. Ang mga bata. Gusto niyang ilipat ang pera. Ang 130 milyong piso. Sa charity. Ngayon, ang lahat ay nagkaroon ng malinaw na kahulugan. Ang pagnanakaw. Ang pagkalason. Ang lahat. Nalaman ni Preston, Warren, ang sabi ni Kurt. Hindi ko alam kung paano. Pero nalaman niya.
Nalaman niyang malapit nang mawala sa kanya ang isang napakalaking halaga. 130 milyong piso. Dahil sa pera. Dahil sa pera. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa away. Kundi dahil sa pera. Dahil sa 130 milyong piso. Napakasakit. Napakasakit ng katotohanan na ito. Ang aking sariling anak. Ang aking dugo at laman. Gagawa ng ganoon sa kanyang sariling ina. Para lang sa pera. Alam mo ba, Warren, tanong ni Kurt. Sabi ng abogado, mayroong 30 araw. 30 araw ang kailangan para tuluyang maayos ang pagbabago ng policy. Para maging pinal. Para tuluyang mailipat ang beneficiary. 30 araw. At kung hindi pa siya makukumpleto bago matapos ang 30 araw mananatili si Preston bilang beneficiary. 30 araw. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. 30 araw. Iyon ang deadline. Iyon ang deadline na itinakda ng aking sariling anak. Para sa buhay ng kanyang ina. Para sa buhay ni Cassandra. Ang buhay ni Cassandra ay naging isang bilang. Isang bilang na 30. Hindi ko na kaya. Napakasakit. Ang sakit na ito ay humihiwa sa aking kaluluwa. Ang aking anak. Ang aking sariling anak. Si Preston. Ginawa niya ito. Nilason niya ang kanyang ina. Unti-unti. Sinadya. Binalak. Para lang hindi mawala sa kanya ang pera. Ang 130 milyong piso. Ang lahat ng kabutihan ni Lindsay. Ang lahat ng pag-aalaga ni Preston. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking palabas. Para sa pera. Ang puso ko, pakiramdam ko, dinudurog. Ito ay parang pinipiga. Ang sakit ay napakatindi. Hindi lamang ang sakit para kay Cassandra, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit na ito ay nagmula sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang mga taong itinuring kong pamilya. Ang aking anak. Ang aking sariling anak. Ang batang binuhat ko sa aking mga braso. Ang batang itinuro ko na mahalin ang kapwa. Ang batang itinuro ko na maging matapat. Ang batang minahal ko ng buong puso. Ngayon, siya ay isang mamamatay tao. Isang mamamatay tao para sa pera. 130 milyong piso. Iyon ang presyo ng buhay ni Cassandra. Iyon ang presyo ng pagmamahal. Iyon ang presyo ng isang pamilya. Napakatahimik ko sa kabilang linya. Hindi ako makasagot. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay parang barado. Ang aking mga mata puno ng luha. Warren, nandoon ka pa ba, tanong ni Kurt, puno ng pag-aalala. Kurt, nandito pa ako, sagot ko. Ang boses ko parang bulong. Salamat, Kurt. Salamat sa pagtulong. Binaba ko ang telepono. Ang mundo ay umiikot. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking pinagkakatiwalaan ay gumuho. Ang pamilya. Ang dugo. Ang pagmamahal. Ang lahat ng iyon nawala. Dahil sa pera. Dahil sa 130 milyong piso. Ang gabi ay lumipas at ang umaga ay dumating. Pero sa aking puso, mas lalong lumalalim ang dilim. Ang katotohanan, ito ay mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Ang kanyang buhay ay binilang. Binilang ng kanyang sariling anak. Binilang ng kanyang sariling dugo. Nagkaroon ako ng galit. Isang galit na hindi ko alam na kayang maramdaman. Galit kay Preston. Galit kay Lindsay. Galit sa kanilang kasakiman. Galit sa kanilang kawalan ng puso. Ang pagmamahal ko sa kanila, ito ay unti-unting napapalitan ng matinding puot. Puot sa kanilang ginawa. Puot sa kanilang pagtataksil. Ang aking Cassandra. Ang aking asawa. Ang kanyang kabutihan. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang buhay. Ang lahat ng iyon ay baliwala sa kanila. Baliwala. Dahil sa pera. Ang mga tanong na iyon, paulit-ulit na pumupukpok sa aking isip. Paano nangyari ito? Paano naging ganoon ang aking anak? Paano niya nagawa ito sa kanyang sariling ina? Ang mga salita ni Dr. Nash. Ang toxins. Ang heavy metal. Ang accumulation. Ang 30 araw.
Ang 130 milyong piso. Lahat ay nagkakaroon ng koneksyon. Lahat ay nagkakaroon ng isang kakilakilabot na koneksyon. Napakasakit. Napakasakit na isipin na ang pag-ibig ng isang ina ay maaaring itapon para sa pera. Ang relasyon ng magulang at anak ay napalit sa isang numero. Isang numero sa isang kontrata ng seguro. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong lumaban para kay Cassandra. Kailangan kong bigyan siya ng hustisya. Kailangan kong ipakita sa kanila na ang pagmamahal ay hindi matutumbasan ng pera. Hindi matutumbasan ng 130 milyong piso. Hindi. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa aking sarili. Isang pangako kay Cassandra. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya. Hindi. Ang katotohanang bumungad sa akin ay masakit. Sobrang sakit. Parang isang malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Ang aking sariling anak si Preston. Ang aking manugang si Lindsay. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko, minahal ko, itinuring kong bahagi ng aking buhay. Sila pala. Sila ang may kagagawa ng lahat. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Pero sa gitna ng matinding sakit at pagtataksil na naramdaman ko, alam kong hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magpadaig sa galit at paghati. Si Cassandra. Si Cassandra ang lakas ko. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Kailangan kong lumaban ng matalino. Hindi lang basta laban. Kailangan itong planuhin. Kailangan itong gawin ng maingat. Nang may pamamaraan. Hindi ko pwedeng hayaan na makalusot sila. Hindi. Agad kong tinawagan si Atty. Margaret Holloway. Siya ang aking bagong abogado. Si Atty. Holloway. Ibinilin sa akin ni Kurt. Kilala raw niya ito, isang matalino at mapagkakatiwalaang abogado. Ang kanyang boses sa telepono ay matatag. May tiwala. At iyon ang kailangan ko ngayon. Atty. Holloway, ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan ko po ang inyong tulong. Para sa hustisya. Para sa aking asawa. Nagpulong kami agad. Sa isang tahimik na opisina, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga bank statement, sa mga maliit na withdrawal, hanggang sa report ni Dr. Nash tungkol sa heavy metal poisoning. Ang kabutihan ni Preston at Lindsay. Ang mga vitamins. At ang pinakahuli ang life insurance policy. Ang 130 milyong piso. Nakinig si Atty. Holloway ng mabuti. Ang kanyang mga mata matalas. Hindi siya nagsalita agad. Pinakinggan niya ang bawat detalye, bawat emosyon sa aking boses. Ilalim, ang sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay pero puno ng otoridad. Ito ay isang seryosong kaso. Napakaseryoso. Lalong-lalo na at ang mga pinaghihinalaan ay ang inyong sariling anak at manugang. Alam ko. Napakasakit isipin. Ang aking sariling anak. Pero ang katotohanan ay masakit. At kailangan itong labanan. Gagawin po namin ang lahat para makahanap ng hustisya, ilalim, sabi ni Atty. Holloway. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan nating magtrabaho ng tahimik. Kailangan nating mangalap ng bawat ebidensya, isa-isa. Tahimik. Iyon ang susi. Kailangan naming maging tahimik. Hindi pwedeng malaman ni Preston at Lindsay ang aming ginagawa. Hindi. Kailangan silang masorpresa. Kailangan silang mahuli sa akto. Nagsimula kami sa pagkalap ng ebidensya. Mga bank statement. Medical records. Mga ulat ng pulisya. Ang mga resibo ng mga vitamins na binili ni Lindsay. Kung saan siya bumili. Kung anong klase ng vitamins. Bawat detalye, bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Ito ay parang isang malaking puzzle. At ang bawat piraso ay kailangan naming mahanap. Habang nagtatrabaho kami ng tahimik, ang bawat araw ay parang isang taon. Ang aking puso, laging puno ng pag-aalala para kay Cassandra. Araw-araw, binibisita ko siya sa ospital. Pinagmamasdan ko siya. Hawak ko ang kanyang kamay. Nagdarasal ako. Nagdarasal ako para sa isang milagro.
Isang hapon, habang hawak ko ang kanyang kamay, may naramdaman ako. Isang bahagyang paggalaw. Pagkatapos unti-unting, ang kanyang mga pilikmata ay gumalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagulat ako. Hindi ako makapaniwala. Cassandra, bulong ko, puno ng pag-asa. Mahal ko. Gising ka na. Ang kanyang mga mata, mahina pa. Medyo lito. Pero mayroon pa ring kinang. Ang kinang ng aking Cassandra. Warren, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mahina. Pero naroon. Ang kanyang boses. Ang kanyang presensya. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Nandito lang ako, mahal ko. Nandito lang ako. Tinitigan niya ako. Matagal. Ang kanyang mga mata, kahit mahina pa, ay puno ng katanungan. Puno ng pag-unawa. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang kahinaan, sa gitna ng lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan niya, may sinabi siya. Isang bagay na nagpatunay sa lahat ng aking pinaghihinalaan. Isang bagay na nagbigay sa akin ng matinding lakas. Si Preston, ang sabi niya, ang kanyang boses ay mahina pero matatag. Si Preston, hindi ba? Hindi ito tanong. Hindi. Ito ay isang pahayag. Isang katotohanan. Alam niya. Alam niya ang lahat. Ang aking Cassandra. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng halos pagkalason sa kanya, alam pa rin niya. Ang kanyang isip, matalas pa rin. Ang kanyang pag-unawa, malalim pa rin. Bigla akong naiyak. Hindi sa kalungkutan, kundi sa pagmamalaki. Pagmamalaki sa kanyang lakas. Pagmamalaki sa kanyang tapang. At sa pag-asang nagmula sa kanyang mga salita. Mahal ko, bulong ko, habang hinahalikan ko ang kanyang kamay. Si Preston. At si Lindsay. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng bahagya, parang kinukumpirma ang kanyang narinig. Ang kanyang labi, bahagyang umakyat sa isang maliit na ngiti, ngiti ng isang tao na alam ang katotohanan. Ang kanyang mga salita. Si Preston, hindi ba yon ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong? Ito ay isang kumpirmasyon. Isang pahayag ng katotohanan. Alam niyang si Preston ang gumawa nito. Alam niya ang pagtataksil ng kanyang sariling anak. Ang sakit na yon, ramdam ko. Pero kasama ng sakit, mayroon ding matinding lakas. Ang kanyang paggising. Ang kanyang mga salita. Ito ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ng bagong lakas. Ang laban na ito, hindi na ito ang aking laban lang. Hindi. Ito ay laban namin. Laban naming dalawa. Para kay Cassandra. Para sa katarungan. Para sa katotohanan. Ang bawat ebidensya na nakalap namin ni Atty. Holloway ay magiging sandata. Ang bawat pahayag ay magiging balaraw. Ang bawat katotohanan ay magiging apoy na susunog sa kanilang kasinungalingan. Nagkatinginan kami. Ang aming mga mata puno ng pagmamahal. Ng pag-unawa. Ng pagpapasya. Magkasama kami sa laban na ito. Magkasama naming haharapin ang lahat. Ang kanilang pagtataksil. Ang kanilang kasakiman. Ang kanilang pagkalason. Ang lahat ng iyon ay ilalabas namin. Hindi namin hahayaan na makatakas sila sa kanilang ginawa. Hindi. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isip. Sa gitna ng pagtataksil ng sariling dugo, sa gitna ng kasakiman na kayang gawin ang ganoon kasama. Kaya ba ng katotohanan at ebidensya? Kaya ba ng hustisya? Kaya ba ng lahat ng ito, na labanan ang kanilang kasamaan? Ang kanilang panlilinlang? Ang kanilang pagtatago? Ang kanilang mga lihim? Kaya ba ng mga papel, ng mga ulat, ng mga salita, na labanan ang isang planadong kasamaan na nagmula sa sarili mong pamilya? Ang laban na ito ay hindi madali. Hindi ito simpleng kaso. Ito ay isang laban na susubok sa aming pagmamahal. Sa aming tiwala. Sa aming pananampalataya. Pero handa ako. Handa kami. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong harapin ang anumang hamon. Para sa aking Cassandra. Para sa katotohanan. Para sa hustisya. Ang laban na ito ay para sa aming lahat. Ito ay para sa aming pamilya. At sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong mananalo kami.
Mananalo ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng pighati at pagkabahala, mayroong isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito ang kapayapaan ng kawalang malay. Hindi. Ito ay ang kapayapaan ng isang sundalo na handang lumaban. Ang kapayapaan ng isang ama na handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ang kapayapaan ng isang asawa na handang ipaglaban ang kanyang mahal. Ang lahat ng ebidensya, isa-isa, ay nahawakan na namin ni Atty. Holloway. Parang maliliit na piraso ng salamin na unti-unting pinagsama-sama. At ngayon, kumpleto na ang larawan. Ang larawan ng kanilang kasamaan. Ang larawan ng kanilang pagtataksil. Napakasakit pa rin ang katotohanan. Ang aking sariling dugo, ang aking sariling laman. Pero ang sakit na yon, ito ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Lakas upang harapin sila. Lakas upang tapusin ang lahat ng ito. Ang pinakahuling ebidensya. Ang dalawang pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Ito ang nagpatibay sa aming kaso. Ito ang magiging susi sa pagkuha ng hustisya. Ang una ay ang footage mula sa kamera ng pharmacy. Ang kamera ng pharmacy na malapit sa amin. Ito ay kuha, malinaw na malinaw. Nakikita si Preston. Ang aking anak. Nakikita siya na bumibili ng vitamins. Ng mga supplements. Ang mga supplements na yon, ang alam ko, ay ang mga binibili ni Lindsay para kay Cassandra. Pero si Preston ang nasa footage. Siya ang bumili. Napakasakit. Naalala ko ang mukha ni Preston. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagiging maalalahanin. Ang lahat ng iyon, ngayon, ay naging isang napakasakit na panlilinlang. Ang nakikita ko sa footage ay hindi na ang aking anak. Hindi. Ang nakikita ko ay isang anino. Isang taong handang gawin ang lahat para sa pera. Ang kanyang bawat galaw, bawat pagtango sa kahera, ay parang suntok sa aking puso. Ang pangalawa. Ang tawag sa opisina ng abogado. Sa opisina ni Atty. Holloway. Isang tawag na nagdulot ng pagkakamali. Isang nakamamatay na pagkakamali. Naalala ko ang sinabi ni Court. Na nalaman ni Preston ang tungkol sa pagbabago ng life insurance policy. Pero paano? Paano niya nalaman? Ipinakita sa akin ni Atty. Holloway ang records ng tawag. Mayroong isang tawag. Mula sa isang numero. Isang numero na kilalang kilala ko. Ang numero ng telepono ni Preston. Tinawagan niya ang opisina. Hindi nagpakilala. Nagtanong. Nagtanong tungkol sa isang policy. Isang policy na nagbabago. At ang isang empleyado, hindi alam na may masamang intensyon, ay nagbigay ng impormasyon. Isang maliit na impormasyon. Pero sapat na yon. Sapat na yon para malaman ni Preston ang lahat. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang katangahan. Ang kanyang pagmamadali. Ang tawag na yon, ito ang nagkumpirma ng kanyang kasakiman. Ito ang nagkumpirma ng kanyang plano. Ito ang nagkumpirma ng kanyang papel sa paghihirap ni Cassandra. Ang lahat ay handa na. Ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng detalye. Ang lahat ng kasinungalingan. Nagplano kami ni Atty. Holloway. Maingat. Dahan-dahan. Bawat hakbang may layunin. Kailangan naming silang mahuli. Kailangan naming silang ibunyad. Ang umaga ng bitad. Isang ordinaryong araw. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ito ordinaryo. Ito ang araw. Ito ang araw na sasara ang bitad. Nagpasya kami na gawin ito sa ospital. Sa lugar kung saan naghihirap si Cassandra. Sa lugar kung saan sinimulan nilang tapusin ang kanyang buhay. Ito ang perpektong lugar. Hinihintay ko sila. Si Preston at Lindsay. Nag-usap kami ni Atty. Holloway. At kasama namin ang mga pulis. Ang mga pulis ay nagtatago. Naghihintay. Naghihintay sa tamang oras. Naghihintay sa kanilang pagdating. At dumating sila. Si Preston at Lindsay. Lumalakad sa pasilyo ng ospital. May ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga ngiti na iyon dati ay nagpapagaan ng aking puso. Ngayon, ang mga ngiti na iyon ay parang mga kutsilyo na dumudurog sa aking kaluluwa. May dala silang bulaklak. Isang bouquet ng mga rosas. Pulang rosas. Simbolo ng pagmamahal.
Simbolo ng respeto. Mga bulaklak na balot ng kasinungalingan. Mga bulaklak na punong-puno ng pagtataksil. Sila ay lumalakad parang walang nangyari. Parang mga inosenteng tao. Walang alam. Walang kasalanan. Pumunta ako sa kanilang harapan. Ang aking mukha kalmado. Walang galit. Walang emosyon. Para akong bato. Isang bato na handang tumanggap ng anumang hampas. At handa ring humampas pabalik. Tumingin ako sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga mata, puno pa rin ng panlilinlang. Puno pa rin ng kasinungalingan. Magandang umaga, Preston. Lindsay, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi nanginginig. Nagulat sila nang makita ako. Ngayon, nagulat sila. Ang kanilang mga ngiti, bahagyang nawala. Ang kanilang mga mata, nagkaroon ng bahagyang pagkabahala. Tay, sabi ni Preston, pilit nang umingiti. Ano pong ginagawa ninyo dito ng ganito kaaga? Kailangan ko lang sabihin sa inyo ang isang magandang balita, sagot ko. Ang aking boses, kalmado pa rin. Nakakatakot. Isang nakakatakot na kalmado. Nagkatinginan silang dalawa. Ang kanilang mga mukha, puno ng pagtataka. Si Cassandra, sabi ko, ang inyong inay. Ginagawa niya ang lahat para lumaban. Napakatahimik. Ang aking mga salita, parang umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. At alam ninyo, patuloy ko. Ang mga doktor, napakagaling. Napakatalino nila. Nagkatinginan ulit sila. Ramdam ko ang kanilang kaba. Nakikita ko ang kanilang takot. Unti-unting lumilitaw mula sa kanilang mga mata. Sinabi sa akin ng mga doktor, sabi ko, at huminto ako ng bahagya. Nagbigay ako ng dramatic pause. Ang bawat sandali parang 1,000 taon. Ang bawat segundo parang isang malaking martilyo na tumatama sa kanilang puso. Sinabi sa akin ng mga doktor, ulit ko, na si Cassandra ay tuluyang gagaling. Tuluyan siyang gagaling. Mabubuhay siya ulit. Babalik siya sa dati. Babalik siya sa amin. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ko kailanman malilimutan ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang pagkabigla. Ang takot. Ang galit. Ang desperasyon. Ang lahat ay lumabas sa isang iglap. Parang may humampas sa kanila. Ang kanilang mga mata nanlaki. Ang kanilang mga labi bahagyang nakabukas. Ang bouquet ng rosas sa kamay ni Lindsay bahagyang nanginginig. Ang kanilang mundo gumuho. At alam niyo kung ano pa tanong ko. Ang aking boses matagumpay. Nalaman din namin ang dahilan. Ang tunay na dahilan kung bakit nagkasakit si Cassandra. Napakatahimik. Ang mga pulis nakikinig. Naghihintay. Kaya lang, sabi ko, tumingin ako ng diretsyo sa mata ni Preston. Nang nalaman namin ang lahat, kailangan naming kumilos. At pagkatapos, ibinulalas ko ang mga salita na nagpasara sa bitag. Nasa daan na ang mga pulis. At darating sila para sa inyo. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang reaksyon. Hindi ito may paliwanag sa salita. Ito ay ang mukha ng isang tao na nahuli sa akto. Ang mukha ng isang tao na alam niyang tapos na ang lahat. Ang mukha ng isang tao na alam niyang wala na siyang kawala. Agad silang nagpanik. Sinubukan ni Lindsay na tumakbo. Sinubukan ni Preston na umalis. Pero huli na ang lahat. Ang tunog ng mga sirena. Lumalakas. Lumalapit. Sa labas ng ospital. Sa parking lot. Lumabas ang mga pulis. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Hinuli nila si Preston. Hinuli nila si Lindsay. Ang bouquet ng pulang rosa sa kamay ni Lindsay nahulog sa lupa. Ang mga bulaklak gumulong sa malamig na semento. Walang buhay. Tulad ng kanilang kasinungalingan. Tulad ng kanilang pagtataksil. Ang kanilang mga kamay nakaposas. Ang kanilang mga mukha puno ng takot. Ng galit. Ng panghihinayang. Nakita ko sila na kinukuha. Nakita ko sila na isinasakay sa patrol car. Ang bitag ay sumara. Ang katarungan ay nagsimula. Ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang lahat ng kanilang panlilinlang. Ang lahat ng kanilang kasamaan. Ang lahat ng iyon ay ilalabas. Ilalabas sa liwanag. Napakasakit pa rin ang puso ko.
Pero mayroong isang kakaibang pag-asa. Pag-asa para kay Cassandra. Pag-asa para sa hustisya. Pag-asa para sa katotohanan. Ang mga tanong na yon. Ano ang maghihintay sa mga taong nagtaksil sa pinakamahalagang tiwala? Ang tiwala ng pamilya. Ang tiwala ng isang ina. Ang kanilang kasakiman, ito ang nagtulak sa kanila. At ang kanilang kasakiman din ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang maskara, ito ay natanggal. At ang kanilang tunay na mukha, nakita ng lahat. Ang kanilang tunay na pagkatao. Ang kanilang tunay na kasamaan. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-aalala. Ang lahat ng iyon ay nagbago. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang determinasyon. Determinasyon na ipagpapatuloy ang laban. Determinasyon na ipaglaban ang katotohanan. Determinasyon na bigyan ng hustisya ang aking Cassandra. Ito ay simula pa lang. Simula pa lang ng isang mahabang laban. Pero handa ako. Handa kaming lumaban. Handa kaming harapin ang lahat. Para sa katotohanan. Para sa katarungan. 3 buwan. 3 mahabang buwan ang lumipas mula nang sumara ang bitad. 3 buwan ng paghihintay, pagdarasal, at paglaban. Ngayon, sa wakas, bumalik si Cassandra sa bahay. Ang aming tahanan. Ang init ng taglagas ay sumisikat sa aming bintana, nagpapahid ng ginintuang kulay sa lahat ng sulok. Para itong isang bagong simula. Isang bagong pahina sa aming buhay. Ang kanyang pag-uwi. Hindi ko mailarawan ang pakiramdam ko nang makita ko siyang muli, naglalakad sa pintuan, kahit pa dahan-dahan pa rin ang kanyang mga hakbang. Ang aming bahay, na dating puno ng katahimikan at bigat ng aking mga pag-aalala, ay biglang nabuhayan. Ang bawat sulok, bawat furniture, ay parang ngumiti. Ang aming hardin, na inalagaan naming magkasama sa loob ng maraming taon, ay parang nagbigay-pugay sa kanyang pagbabalik. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakahigpit. Pakiramdam ko, nawawala ang lahat ng bigat sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang yakap, ito ay parang nagpapagaling sa lahat ng sugat sa aking puso. Ang amoy ng kanyang balat, ang kanyang buhok, ang kanyang presensya. Ito ang tunay na bahay. Ito ang tunay na kapayapaan. Si Cassandra, kahit pamandahan-dahan pa ang kanyang paggaling, ay nagpapakita ng kanyang dating sigla. Hindi pa siya kasing lakas ng dati. Nangangayayat pa rin siya. Pero ang kinang sa kanyang mga mata, ito ay bumalik na. Ang kanyang mga ngiti mas malinaw na ngayon. Hindi na siya yung Cassandra na nakita ko sa walang malay, nang hihina. Hindi na. Bumalik na ang aking Cassandra. Ang aking mahal na asawa. Ang bawat araw, isang maliit na tagumpay. Ang bawat hakbang niya, isang hakbang patungo sa paggaling. Ang kanyang bawat tawa, isang musika sa aking tainga. Sa loob ng 3 buwan na yon, maraming nangyari. Ang kaso laban kina Preston at Lindsay, ito ay umusad. Naging mahaba. Naging masalimuot. Napakasakit. Ngunit sa huli, nanalo ang katotohanan. Nanalo ang hustisya. Ang paglilitis. Naaalala ko pa ang bawat sandali. Ang loob ng korte, napakalamig. Napakaseryoso ng lahat. Ang mga tao, nakikinig ng mabuti. Ang mga ebidensya, isa-isang inilatad. Ang GE footage. Ang bank statements. Ang mga testimonya ng mga doktor. At ang aming testimonya. Naalala ko ang mukha ni Preston at Lindsay. Ang kanilang pagkabigla. Ang kanilang takot. Ang kanilang galit. Pero sa huli, ang lahat ng iyon ay nawala. Napalitan ng panghihinayang. Ng pagtatanggap ng kanilang kasalanan. Sa panahon ng paglilitis, laging magkahawak ang aming mga kamay ni Cassandra. Mahigpit. Ang bawat hawak, ito ay parang nagbibigay sa amin ng lakas. Lakas na harapin ang lahat. Lakas na makita ang aming sariling anak at manugang na nahaharap sa kanilang kapalaran. Simbolo ito ng aming pagiging matatag. Ng aming pagmamahalan na hindi kayang sirain ng anumang kasamaan. Ang pagmamahal na iyon, ito ang nagbigay sa amin ng tapang na labanan ang lahat. At sa huli ang desisyon ay inilabas. Sila Preston at Lindsay, nakatanggap ng nararapat na parusa sa kanilang krimen. Hindi ko na kailangan pang idetalye ang kanilang naging hatol. Ang mahalaga, alam ng lahat ang katotohanan. At nakamit ang hustisya.
Hindi sapat ang anumang parusa para maibsan ang sakit na dinulot nila kay Cassandra. Pero, kahit paano, mayroon ng katapusan ang lahat. Gabi. Ang gabi ng pagbabalik ni Cassandra. Naghanda ako ng isang simpleng hapunan. Pero hindi lang kami ang kakain. Tinawagan ko ang aming mga matatalik na kaibigan. Si Kurt at ang kanyang asawa. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay na laging tumutulong sa amin. Ang aming mga malalapit na kaibigan. Ang aming pamilya sa puso. Ang lamig ng hangin sa labas ay napalitan ng init ng aming kusina. Ang amoy ng niluluto ni Cassandra. Thai food. Ang kanyang paborito. Ang kanyang pinakanais na kainin sa loob ng 3 buwan. Gusto ko ng Thai food, Warren, sabi niya noon habang nakahiga siya sa ospital. Gusto ko ng tom yum at pad thai. Gusto ko ng chicken green curry. At ngayon, narito na. Habang naghahanda kami ng pagkain, ang bawat isa ay may ngiti sa labi. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kwento. Nagbibigay ng tawa. Ang mga tunog ng tawa. Matagal ko nang hindi narinig ang ganitong tunog sa aming bahay. Ang tunog ng tawa, ito ay parang nagpapagaling sa lahat ng sugat. Nagpapagaling sa lahat ng pait. Nagtipon kami sa aming hapagkainan. Ang hapagkainan na yon, nakasaksi sa napakaraming kwento ng aming pamilya. Sa napakaraming tawanan. Sa napakaraming pagmamahalan. Ngayon, muli, ito ay puno ng buhay. Puno ng pag-asa. Kumain kami. Nagsalita. Nagtawanan. Nagkwentuhan. Ang bawat isa masaya. Ang bawat isa nagpapakita ng pagmamahal. Habang nakaupo ako roon, tinitignan si Cassandra, ang kanyang mga mata na kumikinang sa tuwa. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang tawa. Pakiramdam ko, lumuwag ang aking dibdib. Pakiramdam ko, nawala ang lahat ng bigat. Sa sandaling iyon, bigla akong napaisip. Naalala ko ang araw na umuwi ako ng maaga mula sa Denver. Ang kumperensya. Ang biglaang pagbabago sa schedule. Ang araw na nakita ko ang sasakyan ni Preston sa aming bahay. Ang tahimik na bahay. Ang blangko na mukha ni na Preston at Lindsay. Ang balita tungkol kay Cassandra. Kung hindi ako umuwi ng maaga, kung hindi ako nakinig sa aking kutob, kung hindi ako nagpilit na alamin ang totoo. Ano kaya ang nangyari? Hindi ko masagot iyon. Ayoko ring isipin. Ang aking desisyon na umuwi ng maaga. Ang desisyon na iyon ang nagligtas kay Cassandra. Ang desisyon na iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na labanan ang dilim. Ang desisyon na iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na ipagtanggol ang aking pamilya. Walang pagsisisi. Wala akong pagsisisi sa pag-uwi ng maaga. Wala akong pagsisisi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Wala akong pagsisisi sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Dahil sa dulo ng lahat ng iyon, narito si Cassandra. Buhay. Lumalaban. Umuwi ako, bulong ko sa aking sarili. Umuwi ako. Binuksan ko ang ilaw. At sinigurado ko na ang dilim ay urong. Urong sa harap ng liwanag ng katotohanan. Dahil yon ang trabaho ko. Bilang isang asawa. Bilang isang ama. Bilang isang tao. Ang protektahan ang aking pamilya. Ang protektahan ang aking mahal. Kahit pa ang katotohanan ay napakasakit. Kahit pa ang katotohanan ay nagmula sa sarili mong dugo. Ang aming hapunan ay natapos. Ang mga kaibigan namin umuwi na. Ngunit ang init ng pagmamahalan, ang tunog ng tawa, ay nanatili sa aming bahay. Si Cassandra, nakasandal sa aking balikat. Mahina pa rin. Pero buhay. Puno ng pag-asa. Mahal ko, bulong niya. Salamat. Salamat sa lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Walang salita. Walang anumang salita ang makakapaglarawan sa lahat ng aking nararamdaman. Ang liwanag ng katotohanan. Ito ang aming sandata. Ito ang aming panalo. Ang bagyo ay lumipas na. At ang liwanag ng araw ay muling sumisikat. Ang buhay ay puno ng hamon. Puno ng pagsubok. Ngunit sa bawat hamon mayroong aral. Sa bawat pagsubok mayroong paglago. At sa gitna ng lahat ang pagmamahal. Ang pagmamahal sa pamilya. Ito ang pinakamalakas. Ito ang pinakatunay. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. Ang kwento namin.
Isang kwento ng pagtataksil. Isang kwento ng kasakiman. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pagmamahal. Ng katatagan. Ng pagpapatawad. At ng pag-asa. Ang aming bahay. Hindi na ito ang bahay na balot ng dilim. Hindi. Ito ay ang bahay na puno ng liwanag. Puno ng pagmamahal. Puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang liwanag ay laging mananaig. Ang katotohanan ay laging lalabas. At ang pagmamahal ay laging magwawagi. Ito ang aking natutunan. Ito ang aming natutunan. Kaya, heto kami. Si Cassandra, buhay na buhay sa tabi ko. Ang bahay namin muling napuno ng tawa at pagmamahal. Natapos ang lahat ng pagsubok. Nakuha ni na